Samantalang ilan naman sa mga nasunugan kahapon sa barangay Tatalon sa lungsod ng Quezon ay binalikan ang mga materyales na pwede pa nilang mapakinabangan. Sisikapin daw nilang itayo muli yung kanilang mga bahay. Nakatutok si Lay Alvis. Marami sa mahigit 400 residenteng apektado ng sunog sa barangay Tatalon kahapon. Sa covered court ng barangay nagpalipas ng gabi, halos pare-pareho rin ang hinaing sa sinapit. Ang iba naman sa sidewalk pumwesto. Ang ilang mag-anak, mga pinagtagpi-tagping karton ang nagsilbing higaan. Hindi alintana ang lamig ng semento at usok ng mga sasakyan. Talagang wala kaming ibang mapag-anuhan kaya ito, pagtitiisan namin to. Kinaumagahan, nagsimula ng kumalap ang mga residente ng mga mapapakinabangang materyales gaya ng kahoy at mga yero. Ibenta na para mayroong pangkain. Ang iba naman, gagamitin daw ang mga materyales sa pagtatayo ng panibagong tirahan. Dito pa rin daw sila babalik sa private property na ito. Di namin maiwanan to. Gawa ng baka biglang bakuran, syempre, hindi pa naman kami inaano na maidemolish na para mabigyan pa ng relokasyon. Taong 2007 nang huling masunog ang mga kabahayan dito. Pero nagsibalikan din ang mga residente at muling nagtayo ng mga barong-barong. Dekada na nga ang binilang ng ilang mga naninirahan dito. Kung walang naharang sa amin, tatayo pa kami, tatayo. Dahil po, siyempre kailangan ng bahay. Kahit barong-barong, basta may tirahan. Si Perlin, may dagdag sa problemang dala ng sunog. Bumalik siya kanina sa lugar, nagbabaka sakaling may mahanap na damit para sa pamangking gagraduate. Problema nga sila Wala nga silang ipasot kay Binsa pagka-graduation na. Sa ngayon ay hindi pa naman pinagbabawalan ang mga residente na bumalik. Ayon sa pamunuan ng barangay, wala pang alok na relokasyon para sa kanila. Kami naman di namin kayang sabihin na bibigyan namin kayo ng lote o dito na kayo lumipat sapagkat ang kontrol ng yung mga ganong kontrol ay kontrolado ng pamahalang lungsod o ng national government. Kung magbibigay ang national government o pamahalang lungsod, mabuti at mailipat na sila. Namahagi na ng relief goods ang Kapuso Foundation at iba pang mga grupo. Bukod sa pagkain, nangangailangan ang mga nasunugan nating kababayan ng mga damit, humot, banig at portale. Lee Alvis, Nakatutok, 24 Oras. Hindi napigilan ng buhos ng ulan ang pagbiyahe ng mga magsesemana Santa sa iba't ibang probinsya. At ngayon pa lang, nagkakaubusan na raw ng tiket sa mga biyahe ng bus. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, Nakatutok Live, si Steve Lisan. Mel, kasabay nga ng maghapong pag-ulan ay ang pagbuhos din ng mga pasahero dito naman sa Araneta Center Bus Terminal. Sa talangan ng pamunuan ng terminal ay umabot daw sa hanggang 4,000 yung bilang ng mga dumagsa ngayong araw. Pero medyo manageable pa raw yung volume na yan, Mel, dahil inaasahan nila na bukas pa yung pinakabulto talaga ng mga pasahero dahil araw ng sweldo. Pero para, Mel, dun sa mga kapuso natin nababiyahe simula April 1, araw po yan ng linggo hanggang April 4 sa Miyerkules Santo. Agapan na po ninyo ang inyong mga reservation, lalo pat yung ilang mga bus company na nakausap natin kanina, nagpasabi na fully booked na raw sila. Halos wala ng espasyo ang passenger manifest na ito para sa biyahe sa susunod na linggo. Maaga raw na puno kahit pa may mga ekstrang bus na silang dinagdag. Pag-aantay na lang po kung may extra bus kami kasi po hindi po kami sigurado kung magkaka-extra bus kami sa season. Si Eva kumuha na ng tiket kanina. Alam daw niyang pahirapan na sa susunod na linggo. Pero kahit sa advance booking, nahirapan daw siya at hindi na nakapili ng oras at klase ng bus na masasakyan. Gusto ko talaga aircon kasi para komportable ka. Kaso wala na po Nahuli na rin. Nahuli na. So, para makahabol ang Semana Santa doon sa Masbate. So, bumili na po kami. Dahil maulan ng LTO, pinaalalahanan naman ng taxi drivers na huwag magsamantala. Magkano ang bayad nila? Magkano? 160 lang. Ha? 160. Galing sa Mandaluyong po. Mandaluyong. Huwag samantalahin ng mga pasahero, ha? Gamitin ang metro, ha? Yes, sir. Nakarating daw kasi ang sumbong sa kanila ng ilan sa mga taxi driver nag-overcharge o di kaya nangongontrata. Yung mga drivers ng mga taxi are taking advantage ng mga pasahero. Mayroon silang mga butingting na tinatawag. Mabuti nga, may nahuli na tayong 8 last week. Nag-operate kami doon sa airport and we will do that continuously.
Isinailalim din sa pre-departure seminar mga driver ng bus. Bagamat pamilyar sa road signs, tila kulang daw sa values formation ng mga driver. Hindi raw kasi contest ng paunahan ng pagmamaneho dahil buhay ng pasahero ang nakasalalay. Sila ho ay mga stewards. Ang ibig sabihin na ang buhay ng mga pasahero ay tiniwala sa kanila and therefore pakaingatan nila. Ang focus natin kanina ay to allow yung mga knowledge nila sa traffic laws entry patungo doon sa puso nila. Kanina isang bus ang pinapalitan ng LTO matapos sumablay sa roadworthiness inspection. Nagsagawa rin ng hiwalay na inspeksyon ang mga taga-PNP Highway Patrol Group. Naku Mel, mahigpit na ipinatutupad ng LTFRB at LTO yung patakaran nila sa anti-overloading. Kinakailangan ay maayos daw yung mga pagkakasalansan ng mga bagahe dito sa compartment area ng bus. Ayan, dapat hindi siya masyadong siksikan dahil meron daw mga inspector na itinalaga yung dalawang ahensya sa kalsada para nang sa gayon ma-monitor kung sino yung lumalabag. Dapat din Mel, yung mga bagahe ng mga pasahero ay hindi dapat nakakalat yan. Dito sa mismong center aisle ng bus, kinakailangan ay maluwag na makadaraan yung mga pasahero paakyat at pababa dito sa bus. Hanggat maaari daw Mel ay ilaan yung first at second row para dun sa mga buntis, dun sa mga may dalang bata, sa mga senior citizens at maging dun sa mga persons with disability. Kung sakali naman na meron kayong nais ipaabot sa DOTC ay maaari daw sa kanila itong i-tweet sa @DOTC Philippines o di naman kaya maaari niyong ipaabot yung inyong mga text messages sa kung kayo ay smart subscribers maaari yan sa 7890 o kung kayo naman ay Globe subscribers maaari yan sa 027890. Mel. Steve, tanong lang ako isa ha. Yung bang biyaheng yan diretso kung saan sila patutunguhin? Yes, Mel. Itong biyahe na ito ay patungo ng Albay. Aalis na actually ito ng 7 o'clock. At ito medyo magkakaroon lang sila. Medyo yung kahapon, Mel, na nai-report natin na 5 oras na pagkaantala dun sa Pagbilao Quezon, naging 2 oras na lamang daw dahil may nagmamando na ng mga traffic enforcer, Mel. Siyempre kasi Steve, yung aking inaalala dyan, kasi ganun yung mga takaw hold up yung mga nami-make up ng mga pasahero on the way doon sa kanilang itinerary. So yan, diretso yan, walang tigil. Ganun ba? Diretso to, Mel. Dahil yung pagpipick up ng mga pasahero ay dito lamang sa Araneta Bus Terminal at yung iba na may terminal naman sa may Gawing Alabang. The rest ay tuloy-tuloy na yung kanilang biyahe, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.